Ama, sa pangalan ni Jesus, kami ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo. You are in control of everything. And we shut the mouth of the enemy. We bind the works of the enemy. We put into non-effect every plans and strategy of the enemy. We give you praise and we give you glory. Thank you for the victory. Thank you for favor. Thank you for success. We give you praise and we give you glory in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Amen. God bless you. You can be seated. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. JLN Church, mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Amen. Sa Pilipinas. We choose to bless the Philippines and even our families in the Philippines. JLN, we choose to bless you. Amen. You are blessed people. Amen. Palakpakan natin ang JLN Philippines. Palakpakan natin ang JLN Laos. Amen. Hallelujah. Ang ating mga kaibigan, amen, sa Philippines, amen, we just bless you. Amen. Amen and amen. Today, ang ating pong topic is about the blessing and the influence of God. The impact of blessing, that will give an impact to influence. Amen? Alam mo ba ninyo, ang blessing at saka influence ay magkatambal? Are you with me? Magkatambal yun, hindi pwedeng paghiwalayan. Amen? Kapag blessed ka, you are a very influential person. How many of you are blessed? Say to the person on your right, sabihin mo, you are very influential. Alam naman nyo, ang tao tumitingin sa panglabas, pero si Lord tumitingin siya sa ating puso. Pero maganda rin yung panlabas ay blessed ka, sa loob blessed ka pa rin. Dalawa yan eh. So today, pag-aralan po natin, paano tayo mabibless muna, amen? How many of you want to be blessed more? Amen. O yung hindi nag-amen, di mabibless. Ilan sa inyo gusto pang mabless? Naku, kung ako sa iyo, ako'y sisigaw ng pinakamalakas. Para pinakamaraming blessing ako. Ilan sa inyo ang gustong mabless? Ayun. Amen. So, buksan po natin ang ating ang Word of God sa Book of Psalm 112 verse 1. Ano po ang sabi niya? Amen. Purihin si Yahweh, mapapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang. Ano daw mangyayari kapag tayo ay gumagalang kay Lord? Papalad ka. Makinig kayo mabuti. Bakit maraming Kristiyanong hindi mapalad? Kasi hindi sila gumagalang sa Diyos. One way para hindi tayo magiging mapalad, pag hindi natin ginagalang ang Diyos. Paano mo masasabing ginagalang mo ang Diyos? Ginagalang mo ang kanyang salita. Because speak always about Jesus. Because the Word is Jesus. Amen? In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. So sabi niya, purihin si Yahweh. Sa Italian version, Hallelujah. Ang nakasulat dyan. Ang word na hallelujah, ang ibig sabihin, purihin si Yahweh. Kaya palagi tayong nag-aalleluya. Mapapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang at taus-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. So, for us to be blessed, dalawa yan eh. Ginagalang mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paggalang at pagsunod sa kanyang kautusan. Yun ang secret of blessing. Ilan ba sa inyo ang ginagalang ang salita ng Diyos? Paano natin sinasabing ginagalang natin salita ng Diyos? Pag ginagalang mo salita ng Diyos, pag salita ng Diyos ang narinig mo, ikaw ay manahimik na. Wala nang reason.
Huwag nating ipilit yung ating salita. Salita lang ng tao yan. Amen? Kaya, pag sinabi ni Lord, no more question. It is the highest authority in heaven as in earth. Kaya pag sinabi ni Lord, nabasa mo, o nagde-devotional kayo, nabasa mo, ay ito ang sabi sa'yo, may sinabing word sa'yo doon, hindi mo gusto. Kasi yung hinahanap ninyo, yung gusto lang ninyo marinig rebuke yung nabasa mo, correction. Huwag mo lang pasan yun. Anong gagawin? Igalang mo. Anong ibig sabihin ng word na igalang? Give reverence. Anong ibig sabihin ng give reverence? Respect. Paano mo sinasabing you give reverence and respect? Tinatanggap mo. You cannot say na ginagalang mo salita ng Panginoon tapos taliwas naman ang gawa mo. So whenever you say, I respect the word of God, dahil sumusunod ako sa kanyang salita. Pag hindi po tayo sumusunod sa kanyang salita, hindi natin iginagalang. Nire-respeto ang salita niya. Binabaliwala natin. Binabaliwala po natin. Sa English version, sabi niya, blessed are those who fear the Lord because they respect and give reverence and they obey the word of God. Pag sinabi, narinig natin sa pulpit yon, ibig sabihin, tinatanggap natin lahat yon. Wala nang question. Galing sa salita niya yan Our mouth is only an instrument to be the mouth of God, to release yung kanyang word, di ba? Kaya ginagaling din natin ang tagapagdala ng salita niya. Doon mo masasabing ginagalang mo ang Diyos. At pag ginagawa mo daw yun, na mangyayari sa'yo? Mapalad ka. Sa English, anong ibig sabihin ng word na mapalad? Blessed ka. When I speak about blessing, hindi lang naman financial blessing na may millions ka yan o billions ka dyan. No. Pag sinabi mong blessed ka, physically you are blessed, mentally you are blessed, emotionally you are blessed, spiritually you are blessed. All areas of your life. Financially you are blessed. Kaya kung physically fitted ka, wala kang cancer, wala kang sakit, wala kang karamdaman, you are blessed. Sabihin mo, I'm blessed. Because I am well. Physically. Amen? Yung bang wala kang sakit, blessing na yun. Alam ba ninyo, pag wala kang sakit, blessing na yun? Ano pa nga hanapin mo pera? Marami kang ang pera, puro ka namang sakit. Hindi ka makapaglakbay, hindi ka makatakbo, hindi ka makapagpapamasyal. Dahil may sakit ka May pera ka nga, but your money cannot buy your healing. Because only Jesus can give healing. Ano pa yung sabi niya? Maganda nga ang bahay mo. Hindi ka man happy. Hello? So physically, mentally, marami kang ang pera, pero mentally, mentally disturbed ka. Ilan sa inyo ang mentally disturbed? Kaya confused. So, blessed ka kapag physically, mentally, emotionally, anong ibig sabihin nun? Sa ralangan ng pag-ibig, ikaw ay happy. Relationship, friendship. Pag-ibig sa friends, pag-ibig sa pamilya, pag-ibig sa asawa, pag-ibig sa lahat, victorious ka, then blessed ka. Yun ang ibig sabihin ng blessed. So, spiritually, dapat blessed ka spiritually dahil ikaw ay maraming nasisharean para sila ay manumbalik kay Lord at para dumami pa ang pamilya ng Diyos. Kung wala kang nadadala spiritually, which is the most important part of a man in his life, hindi ka blessed, bankrupt ka. So, the source of our blessings is always the Lord. Kaya, dapat, ang sabi niya,
na mayroong siyang gumagalang siya, may takot siya sa Diyos at sumusunod sa kanyang salita. Kaya para maging complete ang blessing nyo, ang nakikita pong kulang sa inyo, mamalakaya kayo ng mga kaluluwa. Evangelize. Evangelize. Ang sabi na salita niya, mapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang, those who have feared of the Lord, at taos pusong with all their heart obey the word of God. So blessing is connected with obedience. Sabihin nga natin, blessing and obedience. God will never bless you if you don't obey. For you to be blessed, then you need to obey. How many of you wants to be blessed? Amen. Sabi mo sa katabi mo, kaya tayo ay mag-obey na. Mag-obey na tayo. Amen? Are you with me? Pastor, mahirap kasing mag-obey. Alam po ninyo, pag sinabi mo kay Lord na, Lord, I want to obey, kaya lang naman, parang hindi ko kaya mag-obey, tulungan mo ako. Tutulungan ka ni Lord eh. God will give you the power to obey. Amen? So, ano po ang sabi ng salita ng Panginoon? Basahin po natin ang kanyang word. Blessed is the man who fears the Lord. Psalm 112 verse 1. Blessed means happy. Tignan ko nga yung mga blessed dito. Hindi kayo blessed, hindi kayo happy. Hindi kayo blessed, hindi kayo happy. Tignan ko nga yung mga blessed. Ay matamlay kayo, hindi kayo blessed. Hello? Ay, hindi ako naniniwala, hindi kayo happy. Hindi pa rin nyo ako makumbinsi. So the meaning of the word blessed ay happy. Fortunate. Fortunata ka. Blessed means you are to be envied. Ilan sa inyo ang mga marami sa inyo ang naiinggit? Kinainggitan kayo. Pag kinainggitan ka, dahil blessed ka. O, tingnan ko nga. Kay Pastora, maraming naiinggit. Kasi blessed ako eh. Mapapamilya yan. Mapakaibigan yan. Mapa sa church yan. Mapa sa organization yan. Kaya palagi akong sinisira ng image. Dahil inggit sila. Bakit sila nainggit? Nakikita yung blessings eh. Blessings. Kaya kung kayo naiinggit sa akin, dahil ako ay nakikita yung blessed. Para ba sinasabi mo, sana ako rin. Sana all. Ayan. Kaya yung mga taong wala nang ginawa, kundi sirain ako, inggit lang kayo. Dahil si Pastora ay blessed. May mga tao bang naninira sa inyo? Blessed ka kasi eh. Kaya, hindi mo sila pinapatulan. Ngingitian mo lang sila. Lalo mong ihinggitin sa ngiti mo. Kita nila happy ka. Kasi, pag blessed ka, maganda ka. Oh, sino ba magaganda dito? Palagi kang nakaayos. Palagi kang nakangiti. Kahit dumadaan ka sa pagsubok. Kaya ang mga tao, nakikita ka pa lang sa malayo, nabibless na sa'yo.
And your blessings of being you, you will influence others. Bakit si pastor tsaka si pastora, malakas ang influence nila? Mapa church, mapa organization, may eagle tayo yan. God bless you po, NP Arnold. And your team, winning team. Mapa community. Mapa consulate. Mapa sa workplace. Mapa sa pamilya. Mapa sa ibang nasyon. Dahil nakikita nila ang blessing sa inyong mga pastor. Kaya whenever we speak, they believe because they can see it inside, outwardly, at yung mga performance namin, physically, mentally, emotionally, spiritually, financially. People will listen to you because they see you blessed, happy. That's why marami ang maiinggit. Kaya ako persecuted. Marami lang inggit eh. That's why CCI Church is persecuted. Hanggang ngayon, maraming nakikikompete. Kasi blessed ang CCI Church. Blessed kayo, sila hindi. Palagi silang makikipag-compete. Kasi, ba't ka naman makikipag-compete kung ikaw kontento na? Ibig sabihin, inggit ka lang. Amen? Sabi mo, inggit ka lang. Yun ang totoo. Amen? So, the word blessing is, blessed means, you are happy. You are fortunate. Sabi nga sa akin, nung nanalo ako ng ticket, di ba? Round trip, pinuntan ako lahat. Mga friends natin yan, mga Catholic Church. Sabi niya, napaka-fortunato mo naman. Ano sa English, Tagalog yung fortunate? Napakaswerte mo, pastora. Bakit ako bumili ng 10 booklet? Hindi ako nanalo. Ako, 1 booklet lang, 10, libre pa. Ikaw nanalo. Why? Because in front of them, God will show His blessing. At ang isa pa to, ginamit ni Lord yun to evangelize and to promote the church. Alam ba ninyo yun? Nung nanood tayo doon sa, anong tawag doon? Sa concert. Kaya palaging pinapalabas. Nakita ba ninyo siya? Na-promote kayo at ang simbahan. Na ibig sabihin, CCI Church is a winning church. Amen? Is a blessed church. Is a happy church. Amen? Kaya, gagamitin niya ang tayo para i-promote si Jesus. Para i-promote ang simbahan. Amen? Born again ang nanalo. Di na-promote si Jesus. At pastora pa. So that's the meaning of the word blessed. God will bring you to visibility. Bakit? 2 ang kailangan gawin mo. Ikaw ay may takot sa Diyos, gumagalang ka kay Lord at sa kanyang salita at sumusunod. Kaya may takot sa Diyos at sumusunod sa kanyang salita. I mean to say, fear of the Lord and obedience. Sabi mo nga, sa katabi mo, fear of the Lord and obedience. Amen? Hallelujah. Blessed or happy or fortunate or to be envied is the man who fears. What is the meaning of the word fears? Who give reverence, respect, and worship the Lord. Kaya kapag ikaw ay worshiper, blessed ka. Listen to me, you who are in the music ministry. Dapat kayo ang pinaka number 1 na blessed dito, together with the media ministry. Why? Whenever we worship God, God will bless you. Alam niyo si King David, bakit siya blessed?
Because he's a worshiper. Pastora, worshiper ako, ba't naman ako hindi yata blessed? Hindi ko nakuha yung dapat kong matanggap. At ako ay parang niloko pa ako. And people, I think I deserve it, but it was not given to me. Listen to me. God is more than that for you. God is only testing your faith. God is more than that for you. If you are doing good, and God, as if God's hands did not bless you, God has more than that for you. The best is yet to come. The best is yet to come. So challenge yan para pakita mo kay Satan, even though hindi mo natanggap yung inasahan mo, sasabihin mo kay Satan, God had prepared the best for me, not the second best, and the best is yet to come, para ipahiya mo siya. So, you need to fight it with your faith. Kaya hindi ka tumitigil dyan, hindi ka sumusuko, you continue, and you don't give up your dreams and your visions. Don't give up. Sabi mo sa tabi mo, don't give up. Don't give up. Fight the good fight of faith. Your fight is good because you are fighting through your faith. Your fight is good because God will fight for you. Use your faith to fight it. So, continue, don't give up. Ang nakikita ngayon sa mga members sa church, be ready, There are sudden promotions. Hindi natin pinrepare, but God is promoting and promoting everybody now. God is pouring out the blessing to each and every one. My question is, are you ready? Are you ready? Ang daming mga surprises na blessing ni Lord. Are you ready? You must pass the test. Amen? Ang daming promotion, mga napopromote dito, mga president na halos lahat kayo. Halos lahat, president na. Aba, hindi namin pinlano yun. Aba, when God moves, nobody can stop. Amen? Kaya, are you ready for that surprise blessing? Amen. Hello? Amen. Lalong maraming may maiinggit sa inyo. Bakit you are a blessed people? Sabi mo nga, I am a blessed person. JLN, you are a blessed church. JLN Laos, you are a blessed people. Amen. Kaya don't give up. Don't give up your faith. Don't give up your visions. Don't give up your dreams. Because God said you will be a blessing to others, then so be it. No more question. Yun ay tinuldo ka na ni Lord. So don't doubt it. Amen. Hallelujah. So the Word of God says that blessed, happy, fortunate, to be envied is the man who fears. The meaning of the word fears, give reverence and worship the Lord. Kaya pag nag-worship kayo, do the best. Because that's one way that God will bless you. Amen? Yung mga worshiper, they are blessed. How many of you are blessed na worshiper dito? Asan ang mga worshiper ko? Nagtago na yata. Paano kayo be-bless? Wala na kayo dito. Amen? How many of you are blessed? Worshippers? Ay, hindi kayo blessed. Dalatang-lata sa boses nyo. How many of you are blessed worshipers? You know, the heartbeat of God is worship and evangelization. Worship, evangelization. Kapag ikaw ay worshiper, blessings will come. Blessings will come. Kaya pag nandiyan kayo sa praise and worship, give your best. Yung mga hindi umaawit, hindi blessed. Yun ang sinasabi ng salita niya eh. Kaya magmula ngayon, kayo ay aawit ng may kagalakan and be a worshiper. You know, when you worship God, inaalis niya yung mga negativism at dinadalang kayo ng mga solusyon.
Si pastor, pag umaga pa lang, tapos ng prayer meeting nyo ng umaga, bago papasok sa opisina yan, puro mga worship song yan, ang pinapatugtog sa bahay. Amen? Kaya ang enemy naman, galit na galit. Amen? Do you understand? Kaya, you fill your house with worship, with songs of worship. Amen? So, ang sabi pa ng kanyang salita, the Lord is the way. Amen. Bible translate the first verse of Psalm 112 throughout the Bible. God consistently promises to bless His people. What is the plan of God to His people? To bless. Kung hindi ka blessed, meron kang kulang. May kulang ka. Sasabihin ko ngayon anong kulang nyo. Amen? Sinong gusto ng blessing? Amen. Ang sabi nga sa akin ng isang leader, Pastora, ang hirap. Kahapon lang, may battle daw sila. But you prayed for that. Amen? You prayed for that Thursday, no? And we continue to pray. Me and Pastor Lito continue to pray. You know, ang battle, ang hirap, imposible. Pero nanalo pa rin siya. Nanalo siya. Hindi lang siya, pati tayo nanalo. Hindi naman tayo ang dapat magkaroon hindi ko nasasabihin yun, tayo ngayon na nagkaroon. They are sudden, what you call surprises na mga blessings yan. Amen? God is enlarging our influence. If we are influenced person, you are also influenced people. Bakit? Anak namin kayo spiritually. Kaya, sabi mo nga sa sarili mo, I am a very influential person. If your pastors are respected, you are also respected. Kaya huwag mong hayaan na hindi ka nire-respect. CCI Church is a respected church. That's why even nations comes to us. Kaya kung hindi ka nire-respeto, don't never let anybody despise you. Lalo na kung sa CCI Church ka. Because your pastors are respected. They are respected. Wherever we go, we are respected. Why? Because we carry the blessing of God. Amen? Amen? Palapakan natin ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So what else? But His blessings also depend on your choices. He puts two clear choices before people. In Deuteronomy chapter 30, verse 19, ang sabi niya ay, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking nilagay sa harap mo ang buhay. Anong nilagay ni Lord? Ang buhay at ang kamatayan. Life or death. Ang pagpapala at ang sumpa. Blessing or curse. Kaya't, pero sabi ni Lord, kaya't, kung pwede lang, piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay at ikaw ay ang iyong mga binhi. Sabi ni Lord, if God intended for us to be a blessed people, hindi siya ang pipili sa blessing para sa iyo. Although, pinili na niya yon nung mamatay si Jesus Christ at the cross of Calvary. Dinala na niya lang sakit ng karamdaman, winasak na niya ang sumpa, ang mga curses na yan, winasak niya lahat ang poverty, winasak niya lahat ang mga hindrances, winasak niya lahat yan, pati ang mga problema, ang mga kakulangan, kasama ng naipako sa krus. Nanalo na siya doon. Pero ngayong nanalo na si Jesus, ay decision mong pumili dahil si Lord naglagay siya ng dalawang bagay sa harap mo. Araw-araw yan, 24 hours a day. Sabi niya,
buhay o kamatayan, blessing o curse. Piliin mo ang buhay at piliin mo ang blessing, sabi niya. Sino ang pipili banda huli? Tayo. Pero pinili na ni Lord ang blessing. God had already chosen the blessing for you. It's up to you to choose blessings or curse, to choose life or death. And God is telling you, choose life. Kaya maraming Kristiyano, ito ang mali eh. Iniisip nila, dahil prayerful sila, dahil palagi silang present sa church, they know the word of God. Pero, bakit hindi sila blessed? Do you know why? Because dalawa palagi ang nasa harap natin, 24 hours a day, ang ating freedom of choice. God did not make us robot na automatic kang mabibless kung wala kang gagawin. Iniligay niya sa harap mong pumili, buhay o kamatayan, ang pagpapala o ang sumpa. Pero sabi ni Lord sa huling verse niya, sabi niya, piliin mo ang pagpapala. Piliin mo ang buhay. Sino daw pipili? Ikaw ang pipili doon. Kahit ako, pag-pray kita, kung hindi mo pipiliin yon, walang magagawa ako, pati ang Panginoon, ang Diyos, walang magagawa. Kaya maraming Kristiyano hanggang ngayon bankrupt. Kasi masyadong iniwan nila kay Lord ang lahat. Sila sitting pretty. Walang ginagawa. We are the one who's going to choose. And when you choose, you obey. Pipiliin ko ang life. Pero kailangan mong sumunod. You need to obey. If you will not obey, sinuse mo ang life, kabaliktaran naman ang ginagawa mo sa kanyang kautusan, you will not be blessed. So I choose life and I choose to obey. No matter gaano kahirap mag-obey. And how do we obey? Because God said sa preaching. God said sa kanyang salita. Nabasa mo eh. Sa kanyang salita, sa Sacred Bible. Pag nabasa mo yon, narinig mo sa preaching, wala nang maraming reason para sabihin mong, kasi ganito naman, alam mo naman ang kondisyon ko, Lord, no? Kaya hindi ka mag-o-obey. If you don't obey, no blessing. Sabi mo sa katabi mo, if you don't obey, no blessing. No blessing. Sabi mo sa katabi mo, choose to obey. Kagaya ni Abraham noon, ang hirap yata ng utos ni Lord sa kanya. 99 years old si Sarah bago siya nagkaroon ng anak. Si Isaac, di ba? Ano sabi sa kanya ni Lord through the angel? Abraham, i-offer mo si Isaac to be my offering. Imagine mo, binigay ni Lord sa'yo, tapos kukunin niya at papatayin to offer to God. Anong ginawa ni Abraham? Walang maraming sinabi. Sumunod siya. Nung nakita ni Lord na sumunod siya, papatayin na niya si Isaac to offer to God. Sabi ng anghel, Abraham, huwag mong patayin ng anak mo. Nakita ni Lord ang yung faithfulness of obedience. Kaya, nagbigay siya ng ibang i-offer na tupang animal. Na-test si Abraham. Why? Because before God will bless Abraham, he must be tested of his faithfulness. What is the Isaac in your life na kailangang surrender mo? Matagal nang hinihingi sa iyo ni Lord yan. Ayaw mong isurrender.
na takot kang i-surrender mo. If you are going to surrender it, God will give the real sacrifice para matest yung faithfulness mo, and then God will completely bless you. Anong Isaac mo sa buhay? What is your Isaac in your life? Maybe your yung ambition mo. Hindi mo masurrender kay Lord. O maybe yung mahal mo. Hindi mo masurrender kay Lord. O yung kayamanan mo. Yung pera mo. Yung bahay mo. Yung pagiging materialismo mo. O yung idol mo sa life. Ano ba? Sino mga idol mo sa life? That God is asking you to surrender, na consider to be your Isaac. But Abraham chose to obey. That's why, ang sabi ng salita niya, and Abraham was blessed. And he was the richest man on earth during his time. Because he was tested of his obedience, siya ay pumasa. He was able to pass his obedience. That's why God richly blessed him. My question to you today, what is your choice? Obey or disobey? Surrender? Yung idol mo? Ano bang idol mo sa life mo kasi? Sino bang idol mo sa life? Ano yung idol mo sa life? Pera? Needs. Babae o lalaki. What is your idol in your life? Ang trabaho mo? Kapag yan, hindi na si Jesus number 1 sa ating puso, iba na yon ang iyong minimithi na makakasira sa iyong faithfulness kay God. We call that idolatry. Idolatry, hindi naman rebulto lang yan eh. Ano ba yung ina-idol mo sa life mo? Hanggang ngayon, di mo na isusurrender kay Lord for God to bless you. Hello? So, ang sabi ni Lord, ang sabi niya, therefore choose life, that both you and your descendants may live. In Deuteronomy 30:19. Ang sabi niya, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito. Na aking inilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan. Kaya araw-araw meron tayong inaharap na buhay o kaya kamatayan. Alam ba niyo araw-araw yan? Alam ba niyo hindi? Ang pagpapala at ang sumpa. Araw-araw meron dyan nakalaan sa iyo sa harap. Blessing or curse. Kaya piliin mo, sabi ng Panginoon, ang buhay. Piliin mo ang pagpapala upang ikaw ay mabuhay. At hindi lang ikaw mabubuhay. Ikaw at ang iyong mga anak. Mga bini. Listen mga parents. Pagbutihin po natin ang pag-choose. Are you listening to me? Kung hindi tayo marunong mag-choose ng tama, magkakaroon niya ng influence sa ating mga anak, sa ating mga apo, at saka mga apo pa. Please, parents, do the best choice. Do the best choice. May effect yan sa generation ng iyong mga anak. Hindi lang mga anak mo, pati mga apo. Hindi lang mga apo mo, mga anak ng mga apo mo. Yung mga anak ng apuhan mo pa. It will pass on from first generation to the second generation, to the third generation, until the fourth generation. That's why parents, please, do the good and the best choice, accompanied by the word of God. And when you choose, listen, please, obey. You don't only choose. You say, yes, Lord, I choose life. But you don't obey. Huwag kang sasalunghat doon sa word of God.
Isipin mo ano magiging epekto dyan sa aking mga anak kung ako ay magdi-decide ng ganito na alam mong hindi yan kay Lord. That's why our choice is very important. Alam ko, di naman napakadaling mag-obey. Mahirap. Pero sabi ni Lord, obedience is better than sacrifice. Alam niyo, pag naghihirapan kayo mag-obey, humingi kayo ng tulong sa Panginoon, tutulungan niya kayo mag-obey. Are you listening? Kaya dapat our life is full of obedience. Para magiging blessed tayo. Because God has chosen you to be blessed. Amen? Pinili niyang maging blessed ka at hindi ka lang blessed, pero maging blessings ka rin. Amen? In the Old Testament, there are lots of blessings and a list of curses, which were directly linked to whether one chose to obey or disobey. Ang daming mga blessings or mga curses na nakasulat sa Old Testament na doon ay depende sa iyo kung anong pipiliin mo. How many of you have read them? How many of you have read them? Depende sa iyo kung anong pipiliin mo doon. Amen? So, nasabi niya, you can read them also. Amen? The one that we have read in Deuteronomy. To choose life with God is to choose a blessed life. To choose life with God is to choose a blessed life. Kaya alam nyo, yung mga nangyayari po sa ating mga buhay, dahil pinili natin yan Ginusto natin. Errors. Bakit nangyayari ang error sa ating life? Dahil pinili nating mag-error. Alam nating hindi dapat. Alam mong mali, ginagawa mo pa. Alam mo, masisira ang pamilya mo, tuloy-tuloy ka pang gumagawa dyan. Kaya pati mga bata affected. So listen very carefully to me. Amen? Kaya, mom and dad, choose life. Piliin mo ang buhay and learn to obey. May effect yan sa mga bata. Nakasulat sa Bible. At ang salita ng Panginoon, mangyayari nga. Amen? O, ilan sa inyo ang gustong blessed, pati mga kanilang mga supling? Amen? Hallelujah. So what else? Ano sabi niya? God's will is always to bless you. But you think His blessing is entirely for you, you are missing that point. The blessing of God in your life should go well beyond your own existence. Amen. Ang ibig sabihin, God's plans for you is to bless you. Not only to bless you, but for you to be a blessing to others. Ano daw? Why does God wants to bless me? So that I can be a blessing to you. Ibig sabihin, tumanggap ka ng blessing, huwag kang magdamot dyan. Kung hindi nadarami yan. God's plans for you is to be blessed. For you to be a blessing to, especially to His church. Ang tanong ko, blessing ba kayo sa church? Blessing ba kayo sa church? Kumbaga, nung accounting, nag-aral kami May debit, may credit Alin kayo doon? Ha? Alin kayo doon? Debit o credit? Are you a blessing? Are you attracting people because you are a blessed Christian? Your influencing people para dumami pa kayo? God had given you the influence church. Your pastors are very influential. Very influential ba mga pastors nyo?
dapat kayo rin. Tanong ko, bakit wala kayong influence? Kung meron kayong influence, ang dami na ninyo. Why? Do you know why you are not influential? Because you choose to disobey. Blessings is a twin of obedience. If you obey, God will increase your influence for you to be more blessed. Alam mo ibig sabihin ng influence? Ang influence ang ibig sabihin, yung tao kahit ayaw niya, mapapa-oo mo. Si Pastor, meron yan. Si Pastor Rebek, mabilis yun. 1 minute, tapos na. You are our spiritual children. You must have your influence. Mga doktore de laboro nyo, mga employer, i-influensyahin ni Lord yan through you para the wealth of the rich, wicked are restored for you because you are just. Ano, pamamanahin ka niyan mga ari-arian niya because you are a very influential person and because you are blessed. Ma-attract sa iyo ang iyong employer. Kasi nakikita niya, you are a blessed Christian. Hindi dahil pera lang yan. Ma-attract siya. Instead na ikaw ang sunod-sunod sa kanya, siyang susunod sa iyo. Are you with me? That's the meaning of the word influence. Ganun din naman sa evangelization. Pag may kinausap ka, hindi makakaindi yun. Because God gave you that influence because you are a blessed person. Bakit walang influence? Disobedient kayo eh. Saan kayo nagdi-disobey? 3 committed souls, you don't obey until now. Bagsak na kayo dyan. Kaya kung di nyo gagawin yon, I'm speaking as a mouthpiece of God. Nag-vow kayo dyan. Anong kabaliktaran ng blessing? Anong kabaliktaran ng blessing? Abay, wag yung dadapo yan, January. God gave you 1 year to evangelize. Sabi mo sa katabi mo, tayo mag-evangelize na. Di ba nangako kayo kay Lord? Ang mga pangako niya, napako na eh. Sabi mo sa katabi mo, let's move. Abay, kulang na ng panahon. Redeem the time. Hindi po ako nakikipagbiro. Si Lord din nakikipagbiro. God is speaking seriously to us. Ang blessing katambal ay obedience. May pinapagawa si Lord, hindi nyo gustong gawin. Ano kaya mangyayari 2025 sa inyo? Ay, mag-isip-isip kayo. Meron na lang kayong July, August, September, October, November. Naku, meron na lang kayong 5 months. May 5 months pa naman. Ayaan ko na sa December na ako, Pastora. Ay naku, sana buhay ka pa nun. Sabi mo, ayug-yugay mong katabi mo, let's work in the kingdom of God. Si Brother Alvin, very influential yan. O binabalik ni Lord sa iyo ang anointing of influence, Alvin. Magiging blessed ka na. Lalo ka pang magiging blessed ngayon. Double blessing yan. You are very influential. Alam mo ba yon? Kasi when you are blessed, you have the influence. Kaya ka naman blessed at may influence because you obey. Ano yung obedience ninyo? Ayan, bring souls to the kingdom of God. Mahirap ba yun? Filipino community. Mahirap ba yun? Si Sister Flor, very influential siya. Kaya lang niya mag-obey.
Pastora Miller, you are a very influential lady. But obey in everything, kahit mahirap. Alam ko, pinipilit niya eh. May fear of the Lord yan eh. Sabi nga, word for you. I set before you life or death, blessing or curse. Choose life. Pastor Miller, my prophetic word for you, choose life. Think of your children and the next generation. Very influential yan. Amen? You know, very influential dito. Lahat naman kayo eh. Do you know that you are all very influential? Si Pastora Gina, alam nyo, pag hindi kayo nag-o-obey, nawawalang influence nyo. Pag hindi kayo nag-o-obey, nawawalang influence nyo, nawawalang blessing nyo. Nawawalang blessing nyo. Si Sister Virgie, very influential person yan. Meron siyang anointing of influence. I know all these people who have the anointing influence in the church. Lahat naman kayo. But I am speaking the degree of influence in the church. Si Kuya Gab, very influential ka. Huwag mo sabihin, ikaw ay ano na, matanda na. Walang tumatanda kay Lord. Habang ikaw ay nagyayaya, nag-evangelize, pahabain pa niya ang life mo. Palalakasin ka pa niya. Makikita mo pa si Chloe mag-aasawa. Makikita po pa mga apo mo. Kailangan mo mag-obey. Makikita mo si Chloe, gusto daw ni Chloe maging pastor ang kagaya ko. Nagpipreach dito, imaginein mo. It takes obedience. Amen? Ang mag-asawa nga na, Pascual. You have the influence. Friendship influence. But you need to obey. Yan. Sabi na ni Adrian, tsaka yung kanyang asawa, bago lang kasi kami, wala kaming friend. Di totoo yun. You have that anointing of influence. You have that anointing of influence. Amen? Marimil, meron ka. Huwag mo ngayang mawala yan because of your disobedience. Pastor is speaking prophecy ngayon sa inyo. You are a very influential woman. Don't let that influence mawala sa iyo because of your disobedience. Nagpo-prophesy din si Pastora sa inyo, isa-isa ngayon. Choose life. Choose life. How can the curses be broken? Kasi may tinatawag na generational curse eh. Yung curse na yun ay pasa-pasa, sakit at karamdaman. Diabetic, pupunta ka sa doktor, sasabihin niya, may sakit ako sa puso. Is there anybody in the family meron siyang sakit sa puso? Yes. Hereditary. Ang tawag doon, generational curse of sickness. Meron ba sa pamilya diabetic? Yes, we call that generational curse of sickness. Amen? How can this sickness, o kaya, ang tatay ko ay mahirap, ang lolo ko ay mahirap, kaya kami, okay lang kami mahirap. Minana namin kay lolo at tatay. That is a curse. It is true, it is written in the Bible. How can you break those curses? You can only break those curses by obedience. May mga pamilya na maagang namamatay. Meron ba nakanarin lang ganon? May mga pamilya kung minsan they are prone to accidents. Have you heard that? Hello? Paano mawawasak ang mga yon? Pag kayo ay nag-obey, wasak lahat ang mga curses na yan, pati sakit at karamdaman, pati poverty, mga incidents or accidents, o yung kawalan in everything, at pagiging sterile in your life because you obey. Obedience will break that bondage of generational curse in your life. O amen kayo, gawin nyo, no? I'm going to repeat. Mabibreak lang yan kapag nag-obey ka. How many of you na yan ay,
patuloy na dadaloy sa angkan mo, pumapayag ba kayo doon? Nandun ka na sa ilalim ng lupa, ay ano ang mga iniwan mo, ay dumadaloy pa rin yung tinatawag na generational curse na yan. Because of your disobedience. Sabihin mo nga sa sarili mo, ako ang instrumento. Sa pamamagitan ng aking pagsunod. To break the curse of generational curses in my family. I choose to obey. In Jesus' name. Amen. Ikaw ang instrument yan. You are an instrument. Brother Wilmore, you are an instrument to break that curses in your family. But you need to obey. Obedience is better than sacrifice. Sabi mo, I choose to obey. Imagine mo, tayo ay wala na dito, limbawa sa lupa, nagsasuffer pa ang family mo because you did not obey. Papasa sa kanila yan, sakit at karamdaman, mga kahirapan. Pastoran, di ba sabi, nung namatay si Jesus at the cross of Calvary, we are free from these curses? Yes, but may condition. You are free because you obey. Ibig sabihin, mawawala lahat yan kahit hindi ka nag-o-obey? No. Kaya yung ibang turo ng ibang churches, kaya may compromise sila, very compromising ang mga member nila because they say, you are already born again. Kahit hindi ka magpatuloy as a Christian, you are saved. You are already born again. Kahit ikaw ay hindi magta-tithes, ikaw ay blessed. You are now born again. Kahit hindi ka nagpatuloy dyan, ikaw ay pupunta sa langit. Now you are born again. Kahit hindi ka sumusunod, nagpapatuloy ka sa kalikuan mong ugali, it's okay for the Lord. Because Jesus said, all paid for this. It is wrong. It is a wrong doctrine. Ang mga yan tinatawag na mga preacher of too much grace. Kasi sabi, under grace na tayo, Pastora. Yes, we are under grace, but it doesn't mean to say we are under grace. We intendedly disobey the word of God. That is absolutely wrong. Ngayon, under grace ka, under grasya ka ng Panginoon, lalo ka susunod. Hello! Lalo ka susunod. Kaya, i-balance nyo ang Word of God. Some of the preaching of some churches, it is undoctrinal. Kasi grace period na tayo. Kahit hindi na ako mag-tithes. Di ba? Kaya, wala may tumutulong sa simbahan. Kawawa maraming pastor. Kasi nga, yun ang tinuturo eh. Tayo ay niliberate na dyan. Yung mga curses sa Old Testament, wala na yan. Hindi totoo. Di ba sabi ni Jesus, I am the same yesterday in the Old Testament as well as in the New Testament. Maling doctrine yan. Masyado nilang yakap yung katuruan ng grasya. Kaya sila nagpapatuloy sa kasalanan. Bakit nga? Kasi hingilangan ko ng tawad ngayon, sorry Lord, patatawarin na ako ni Lord. Kaya pagtapos, papatuloy na naman sa kasalanan, hingi ng sorry kay Lord. No, we must not abuse the grace of God. Kung may grace si Lord, lalo tayong mag-o-obey. Lalo ka mag-o-obey. The word of God is the same yesterday, today, and forever. We live by grace, yes, but we must obey the word of God, for the grace of God will be abundant in our life. Hello? Kaya kinakailangan yan, ina-apply natin ang word. Para maging happy naman kayo, no? Di ba ang word na blessed, happy? How many of you are blessed? Abay, dapat happy kayo. Alam mo, ang happy, kung di na kailangan, hindi mo nahanapin yan eh. Palagi mo lang hinahanap si Lord. Sino ditong ganyan yan? Hinahanap na lang niya palagi si Lord.
Sabi nga, if you seek me, you will find me. Anong ibig sabihin? When we seek God, we will find God. Ibig sabihin, when you seek God, you will find answers to your problems. When you seek me with all your heart, those who knock on me, I will open. Anong ibig sabihin yon? You knock in the door of God, and the opportunity will be open. Hindi yung parang wala ka nang ginagawa. Tama ka nang save ka. That's why I'm telling you, start to evangelize. Kasi obedience yung obedience natin. Ilan na lang ang time natin, no more time for the Lord because God is coming soon. Amen? So, anong sabi niya kay Abraham? Amen? Anong sabi niya? God always wants to bless us. But if you think His blessing is only for you, you are wrong. The blessing of God in your life should go well beyond your existence. Hindi lang para sa iyo yan. Kaya tayo may mission CCI Church is a blessed church. Kaya anong ginagawa natin? We help in the mission. I am blessed. I will bless those who are in needs. Hello? Kaya tayo sumali dyan sa mga igel-igel na yan para ma-expand yung ating giving Yung ating humanitarian service. At para makilala si Lord. Hello? Yun ang purpose natin doon. Are you with me? Because if you are giving, then you are blessed. Kasi, kung hindi ka blessed, paano ka mag-give? Anong ibibigay mo kung hindi ka blessed? Kaya kailangan si Lord i-bless ka niya. Paano kanya i-bless? Kapag nag-obey ka. How many of you wants to be blessed? Are you ready to obey? Kahit mahirap, sumunod tayo. Para kay Lord, wala namang mahirap. May kasabihan tayo, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ganyan kayo Ang tawag doon, disobedience. So, ano po ang decision natin ngayon? Kagaya ng nangyari kay Abraham, sa kanyang word, anong sabi niya? Okay, can you put Genesis 12 verse 2? Amen? Pararamin ko ang iyong mga anak, sabi ni Lord kay Abraham. Itong promise niya, hindi pa nangyari noon, sinabi niya. Wala pa siyang Isaac. At apo. O yun ang mangyayari sa inyong pamilya. Gusto ba niyo yun? O kayo ay mananatiling Israel. O lalo na kayong mga wala pang anak dito. Palagay ko, ang kulang sa inyo, 100% obedience. 100% obedience. I'm telling you directly. Hello? Are you dreaming of children? Then, 100% obedience. Palagay ko, yun ang kulang. 100% obedience. Kasi sabi niya, pararamin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita. Ano sabi ni Lord? Pagpapalain kita at gagawin kong dakila. Matanyag, number 1, ang inyong pangalan. Kaya, ang blessing ay mayroong connection yan sa ating tinatawag na a family heritage. Family legacy. Hello? Kasi yan, magiging salinlahi ng pamilya mo. Yung blessing na yan, hindi lang matatapos sa'yo. Lilipat yan sa anak mo, mga apo mo. Kaya ang mangyayari sa'yo ay ikaw ay pamilyang matatag, pamilyang pinagpala until Jesus Christ will come. Hindi, ako blessed ako, ang aking mga anak, poverty. No. Ang aking mga apo ay poverty. No. Because you carry the blessing. Because you obey.
Kaya walang tigil na yung blessing yan. Kaya maraming maiinggit sa inyo. Bakit? Because they see you blessed. Kaya sabi niya, pagpapalain kita dahil inoffer niya si Isaac. Sumunod siya at gagawin kong dakila. Sino nangangarap dito na gagawing matanyag, dakila, fruitful, at champion, at number 1 ang kanyang mga anak at kanyang mga apo? Hello? Gagawin niya yon. Ang iyong pangalan ay magiging popular around the world. Magiging kilala ka. Sino nangangarap na magiging makilala sila? Hindi mo na kailangang mag-artista para makilala ka. Itatanyag ka ni Lord. Hello? At ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Mga magulang na may pamilya sa Philippines, bakit kayo nag-abroad? Para sa mga anak nyo, di ba? Bakit kayo nag-abroad kung wala kayong anak? Para sa pamilya mo, di ba? Para sa lahi mo sa Pilipinas, di ba? Para makatulong ka, di ba? Kaya sabi niya, itatanyag ko yung pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. How many of you wants to be a blessing to others? Alam niyo, huwag kayong maging madamot pag binibless kayo ni Lord. Kaya kayong binibless ni Lord para maging blessing kayo sa iba. Kung ayaw mong mabless ang iba at ikaw gusto mo lang mabless, ihinto ang blessing sa iyo because you don't share your blessings lalo na sa simbahan. Maraming pangangailangan ng simbahan. Hindi ka hindi ka tumutulong, nakakatanggap ka ng blessing. Hindi ka nagbibigay para sa pag-unlad ng simbahan. God will stop your blessing. Kasi may rules dyan eh. May rules si Lord. Hindi mo pwedeng gawin ang rules mo. Gusto ba niyang may stop ang blessing nyo? Of course not. The more you are blessed, the more you need to share your blessings. Kanino? To the right people. Sino daw ang mga yon? Number 1 are the people of God. Hindi ka mababankrupt pag nagtatanim ka sa simbahan. Hindi man sinabi ko, I will be a blessing. Pati naman di dapat na i-bless mo, binibless mo, kaya wala kang result. You need to choose the right ground to plant. And the right ground to plant para may balik yung blessing mo ang simbahan ng Diyos. Kasi tulong ka ng tulong doon. Tapos tinutulong mo, sugal lang pala ng sugal. Tulong ka ng tulong. Pagkatapos naman hindi naman worth yung mga tinutulungan mo. Hindi babalik sa'yo yun. Because you are planting on the wrong soil. So you must know what is the right soul for you para tumubo naman yung mga binhi mong pinaplant doon. Hindi lahat ay lahat ng lupain kaya mong taniman yan. Kaya tanong mo kay Lord, right soil ba ito? Kung saan ako magtatanim? The church is the right soil for you because you are planted here. Kaya hindi nyo pinagdadamot yung blessing nyo at tatanggap nyo doon sa dapat na ilagay. Nakasulat sa Bible yan Or else, no blessing. No blessing. No blessing. That's why the Bible says, choose. Life or death. Blessing or curse. It is your choice. My question, my brothers and sisters, what is your choice? It's up to you. Let's all stand. God bless you. With all eyes to Jesus, let's close our eyes. Kung nag-disobey ka o patuloy ka pa rin nagdi-disobey, alam mo namang mali yan. Hindi mo pa gini-give up yung mga idols mo dyan sa iyong puso,
Sa iyong isip na alam mong hindi naman kay Lord yan. Or anything that hold you back for you to give your life to Jesus. Siguro vices yan. Or you choose to disobey and you know the word. It's time for you to repent. While they are singing this, pray and ask God's forgiveness. Sabihin mo, Lord, I choose to obey, alang-alang sa pamilya ko. Alang-alang sa angkan ko. Ayoko masira ang pangalan ng aking angkan. Ayaw ko ang aking mga anak, mamana nila ang poverty, ang mga sakit na yan, ang mga curses na yan dahil ako, magulang, ay nag-disobey. So, it's time for you to choose. It's time for you to obey. Manalangin po kayo. I will not pray for you. You pray, raise your hand to the Lord as an act of surrender. Let's ask forgiveness to God, and all of you there who are with us, let's start to ask forgiveness to the Lord. Amen. While they're singing this song, hallelujah.